Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong news update natin ngayong January 2, 2026. Dalawang mahalagang balita ang ating tututukan ngayon. Una, mas mahigpit na pagpapatupad ng LTO pagdating sa e-trikes sa mga pangunahing highway sa Metro Manila. At pangalawa, ang pinakahuling weather situation dahil sa shear line, amihan or northeast monsoon at easterlies sa iba pang bahagi ng bansa. Unang balita, inanunsyo ng Land Transportation Office o LTO na simula ngayong January 2, 2026, mahigpit na nilang ipapatupad ang pagbabawal ng electric tricycles o e-trikes sa mga major highways sa Metro Manila, kasama sa mga kalsadang sakop ng bawal ang EDSA, C5 Road, Rojas Boulevard at ang Quirino Avenue hanggang Magallanes na bahagi ng South Luzon Expressway o SLEX. Ayon sa LTO, ito ay alinsunod sa umiiral na mga pulisya ng MMDA, kaya hindi ito bigla ang bagong rule, pero ngayon ay mas istrikto na ang enforcement. Sa isang online statement, sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Marcus V. Lacanilao na ang pangunahing dahilan nito ay road safety. Paliwanag niya, ang mga major highway ay idinisenyo para sa mas mabilis na takbo at mas malalaking sasakyan. Kapag pinapasok daw dito ang mababagal at magagaan na sasakyan tulad ng e-trikes, tumataas ang risk ng aksidente lalo na kapag mabigat ang traffic volume at mabilis ang flow ng mga sasakyan. Sa madaling salita, hindi raw tugma ang e-trike sa klase ng kalsada at bilis na normal sa mga pangunahing highway, kaya mas delikado para sa driver, pasahero at pati sa ibang motorista. Nilinaw din ng LTO na naiintindihan nila na maraming commuters ang umaasa sa e-trikes, lalo na sa short-distance rides at pang-araw-araw na biyahe. Pero imbes na payagan sa mga delikadong ruta, sinabi ng ahensya na handa silang makipag-coordinate sa mga local government units at transport stakeholders para makahanap ng mas ligtas at mas angkop na routes kung saan pwedeng bumiyahe ang e-trikes nang hindi isinasalang ang mga tao sa peligro. Ibig sabihin, hindi ito total ban sa e-trikes, kundi restriction sa mga pangunahing kalsada na mas mataas ang panganib. Para sa mga lalabag, may kaukulang parusa sa ilalim ng Republic Act No. 4136 o Land Transportation and Traffic Code at sa Joint Administrative Order No. 2014-01. Posibleng kasama rito ang multa at maaari ring mauwi sa impoundment o pagkakakumpiska muna ng sasakyan, depende sa sitwasyon at assessment ng enforcers. Sinabi rin ng LTO na magde-deploy sila ng law enforcers sa mga critical areas para masigurong maayos ang pagpapatupad. Paalala nila sa publiko, makipagtulungan at sumunod sa traffic regulations para iwas abala, iwas huli, at higit sa lahat, iwas disgrasya. Ngayon naman, punta tayo sa weather update. Ayon sa latest report ng PAGASA, may shear line na nakakaapekto sa Southern Luzon habang ang northeast monsoon or amihan ay nakakaapekto sa Northern at Central Luzon. Sa natitirang bahagi ng bansa, nangingibabaw ang easterlies na siyang nagdadala ng pag-ulan o thunderstorms sa ilang lugar lalo na kapag uminit ang panahon at biglang bumuhos ang ulan. Para sa Western Visayas, Albay, Sorsogon, Masbate, Romblon, Palawan at Northern Samar, inaasahan ang maulap na kalangitan na may scattered rains at isolated thunderstorms dulot ng shear line. Paalala, posibleng magkaroon ng flash floods or landslides dahil may moderate hanggang paminsan-minsan ay heavy rains. Kung nasa low-lying area kayo o malapit sa mga dalisdis at bundok, para naman sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, pati ang natitirang bahagi ng Mimaropa at natitirang bahagi ng Bicol Region. Inaasahan ang maulap na kalangitan na may pag-ulan dahil sa northeast monsoon. Posible rin ang flash floods or landslides, lalo na kung tuloy-tuloy ang buhos at malakas ang hangin. Kung may mga biyahe kayo, planuhin ang oras, maglaan ng extra travel time at iwasan ang mga rutang kilalang binabaha. Sa Ilocos Region, maulap din ang kalangitan na may light rains dulot pa rin ng amihan, pero ang nakasaad na epekto ay no significant impact. Mag-ingat pa rin sa madudulas na kalsada at bigla ang pag-ambon na pwedeng makabawas sa visibility. Para sa natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies naman ang inaasahan na may isolated rain showers or thunderstorms dahil sa easterlies. Dito, ang paalala ay posibleng flash floods or landslides kapag naging severe ang thunderstorms. Tandaan, kahit isolated lang ang ulan, kapag matagal at malakas sa isang lugar, pwedeng magdulot ng biglaang pagbaha
lalo na sa mga urban areas na mabilis mag-ipon ng tubig. Iyon ang ating update. Sa mga motorista, tandaan ang mas mahigpit na pagpapatupad ng LTO sa e-trikes sa major highways sa Metro Manila ngayong January 2, 2026 at sa lahat naman manatiling alerto sa panahon lalo na sa mga lugar na apektado ng shear line at amihan. Ingat sa biyahe, ingat sa ulan at laging unahin ang kaligtasan.